So, for today's video, pag-usapan natin paano natin re-refactor to code na to. So, kailangan ma-separate natin siya into their parts saka para malinis siya. So, as you can see, we have this endpoint here na meron tayong get all movies, create new movies, update a movie, and then the delete movie. Kailangan natin siya i-separate para mas malinis yung code niya kasi lahat ng code natin is nandito sa program CS. So, ayun yung kailangan natin ayusin. And also, we have this class na movie. Actually, this is our model, so kailangan natin separate. Also, this app.db context kailangan din natin separate. So, okay. So, let's start. First na kailangan natin gawin is kailangan siguro i-separate natin tong mga model natin. So, for now, or wait. So, siguro ito muna. Separate natin tong mga endpoints natin. So, in order to do that, kailangan natin gumawa ng panibagong folder dito sa project natin. So, add tayo ng folder. So, add natin folder, pangalanan natin endpoints. So, yan na lang. So, after natin ma-create yung endpoint, so gagawa tayo ng class. Ang papangalan natin, just a simple class lang. Ang ipapangalan natin for its class is let's wait for it. Siguro let's name it as movies endpoint, movie endpoint. Yeah. So ayan, create tayo ng movie endpoint, but kailangan natin tong palitan into static. So another thing na pwede na kailangan natin add is public static web application. Let's name it map movie endpoints. So pasa natin yung parameter na web application app. So actually ginawa na niya. So later na, wait lang. Mas i-return natin si app mismo. So yan. So meron na tayo niyan. Meron na tayong app movie, meron na tayong ganyan. Ang gagawin natin next is pupunta tayo sa app CS natin, bali dito sa app, imbis na gamitin natin to, so i-comment natin to lahat. Ang ilalagay natin dito before ng app run is app.map pangalan natin movie endpoint. So yan lang. So ang dating is natatawag nyo na yung ito. So imbis na ito yung imbis na nakalagay dito yung code natin, ililipat natin siya here. So okay. So Control X, kinat ko lang, tapos nilipat ko dun sa kabila. So yeah, burahin natin. So yup, ayun na. So nalipat natin. So una natin gagawin is itong app map kit. Actually pwede natin i-ganyan yan, tapos okay na siya. Gana na siya. Actually pwede natin lang comment yan lahat, tapos actually gagana na siya ng ganyan. So nakaayos na siya. Let's bukan natin i-run. So let's see if gagana siya properly. Okay, run yung host, and then ito, you see, gumagana na siya. So pag i-run natin ito, yeah, nakakuha natin. So yeah, it's working. So ayun, actually parang ganun lang din naman. So yep. Ngayon, since nandito, ang gagawin naman natin ngayon is separate naman natin tong
model natin. So gagawin natin dito sa project natin, magagawa tayo ng folder model, and then ito transfer natin to dito. So add tayo again ng class na movie, and then balik tayo sa program CS, copy natin to, i-cut natin, and then lipat tayo sa movie CS. Dito lang kailangan kasi natin i-public etong code na ito. Yan. So naka-public na tayo ng movies. Ang mangyayari nito, mag-error tayo dito. So makikita nyo, nag-error pa mga movies natin dito. So gagawin natin is pwede nating i-click to, tapos using minimal tutorial, mag-inherit tayo ng ng model. Pwede nating i-control plus dot, and then makita natin to using minimal. So automatic siya mag-create na using minimal. So nakaganon na siya. So so makikita natin nag-error din to kasi dito sa program CS natin actually hindi po siya kilala, pero siguro separate din muna natin tong DB context natin. So what I do is mag-create ako ng database, and then dito ko ilalagay ang pangalan natin, appdb context. Siname ko lang dito sa class natin. So meron na tayong public class, tapos balik tayo sa program CS, and then i-cut natin to, same thing, cut, tapos lipat tayo dun sa appdb context, then i-paste natin siya dito. Kailangan naka-public siya kasi. So kailangan i-public ko siya, kailangan lang siya naka-public. So ayun, okay, and then balik tayo sa ating movie endpoint. As you can see, nag-error pa rin siya pagdating dito. Naman na siya, naka-inherit na siya. Ayan, ito naman lang nag-error kasi nawala yung hindi niya nakilala yun kasi nandito na siya, nalipat siya ng part. So same thing, control alt enter or control dot or alt enter. So using tutorial.database, blah blah blah. So inad niya to, nakilala niya na to, nakilala niya na ito. So ayun, kaya okay na siya, nakikita na siya. So ayan, so at this point naka-separate na yung mga bagay-bagay natin pagdating sa ating program CS. Ito na lang siya, error din to kasi hindi niya kilala. So ang gagawin natin, ganoon pa rin. So mag-add siya dito using okay. So ayan na, so meron na tayong separation. So itong program CS natin, naka-design lang siya para sa pag-setup ng mga services natin, and then for these apps. So so lagyan lang natin ng comment para malinaw. So yan, map endpoints. So yan, so dito natin lalagay yung mga endpoints natin. So let's say nagdagdag tayo ng another endpoint dito. Siguro since movie, create muna tayo ng model. Siguro dagdag tayo ng another model, for example cinema, tapos yung cinema lalagyan natin ng prop tab para mabilisan, int id, enter prop,
string mainland cinema and prop int number of seats na lang or seat count yun na lang. So ayan, so meron tayong cinema, meron tayong movie. So again, balik tayo sa dating ano natin. So since nagdagdag tayo ng panibagong model natin or like a table natin, so ang gagawin natin, i-add natin siya dito. So mag-add tayo public TV set cinema kagaya cinema get set. So yan, kagaya ng previous tutorial natin, previous video. So yan, so in-add natin to, natin siya. Gagawin natin next is mag-add tayo ng i-add natin yung migration niya since currently wala pa siya. So i-add natin yung migration niya. Ito tayo sa tool, package manager console. So yan, so gagawin natin, type natin update database. So after ma-enter natin yan, bakit nag-build fail? So build fail pa daw, so kailangan natin debug pala. So may error pa tayo, hindi niya kilala yung appdb context dito. Yeah, kasi sa migration natin dito, under natin sa migration, hindi niya kilala yung appdb context natin. So kailangan natin i-fix to. So again, control dot using minimal endpoints lang. So yun, since okay na to, let's try i-build ito rin natin kung gagana. So meron pa tayong hindi nakilala, so ito rin. So yan, ganun din na gagawin natin. So okay na, build ulit. O nga pala, control shift B ang ginagawa ko, or just right click yung project and then build. So ganun lang, same na lang din. So balik tayo sa console, just nandito, or tools, package manager console, which is nandito. So balik natin, update database, and then press enter. Pagka-enter natin, ayun, ginawa niya na yung nag-add siya ng yun, nag-add siya ng table natin. So if titingnan natin sa database natin, open ko lang. So pasok lang ako sa local ko, and then check natin yung minimal API. appdb context, I think tutorial yung pangalan na ito. Ano mo ito yung ano pangalan ng project natin? Minimal API. Yeah. So dito sa minimal API, bakit wala pa? Oo nga pala, tama, mali pala ako. So wala pa siya kasi nga hindi pa natin na-add yung migration niya. So yun pala ang gagawin muna natin. So mag-a-add muna tayo ng migration. So balik tayo doon, package manager console, clear lang natin CLS, and then again migration, pangalan ng migration natin. So nag-add tayo ng bagong table. So add cinema. So yun na lang. So enter, magke-create siya ng file, which is ito yung magke-create ng table doon sa migration natin. So again, update natin yung database, type natin update database. Pag nag-update na ng database, balik tayo dito,
yan, nag-add na tayo ng cinema. So okay, may cinema na tayo. Ayun. So let's say mag-add tayo again, back to kanina. Let's say mag-add tayo ng panibagong endpoints. Gagawin lang natin, dito tayo sa endpoint, mag-create tayo ng class, then papakalan natin siyang cinema endpoint. So yan, so meron tayong cinema endpoint. So ang gagawin natin siyang static class para matawag siya dito. Kasi pag hindi natin siya ginawang static class, hindi niya matatawag dito sa app. Kaya kailangan natin siyang i-add, gawing static class. So yun yung reason. So and then the same thing, under this mag-add tayo ng public static web application. Tapos papangalan natin siyang map cinema naman endpoint. Tapos syempre i-return natin tong app, return app. So yeah, so babalik tayo dito sa map endpoints natin, tapos i-map naman natin to cinema endpoint. So ayun siya. So again, kapag nag-create tayo ng endpoint dito, matatawag din dun. So let's say gawa lang tayo ng simpleng endpoint app.get map get. So yan lang, pangalan cinema. Sabihin natin na return lang natin yung return. Ayan. So return lang natin yung, let's say ganyan lang kasimple. So pag meron natin to, nakikita natin meron tayong cinema na endpoints. So ayun, so pag meron natin ayun, cinema endpoint, so gumagana, so working siya. Ayun, so meron na tayong separate, so naka-separate na siya. Ngayon ang gagawin naman natin is improve pa natin tong nasa loob. Kunyari itong cinema, so mas ayusin pa natin ng konti. So ang gagawin ko ngayon, i-comment ko agad itong lahat ng endpoints natin. So first thing na gagawin ko is gagawin ko tong get. So ang una kong gagawin is mag-create ako dito ng private async static. So gagawin kong task, tapos I resolve, and then yung pangalan niya get all movies. So ganun lang. So talagay natin to as parameter, kailangan yan, and then after nun gagawin na natin to. So comment natin to, tapos iSender. Ito pala, hindi pala kailangan to, kasi kailangan natin dito ay app db context. So ayan, ang gagawin natin para imbis na itong ilagay natin, ang gagawin natin is maglalagay tayo dito ng app.map. Map get movies, get movie endpoint. So ayan na, ganun, para ma-separate lang natin. So
again, pag nag-separate lang tayo, so separate lang natin tong update movies. So update movies, update movie, so yan, so meron tayo neto. Pasa na, kunin natin to sa parameter, lagay natin dito, and then yung code nya, nalilito ko, tagal ka na tong create, ay get all movies pala yung nagawa natin, tama. So ito pala muna, so kunin natin to code na ito, lagay natin dito sa loob, tapos uncomment lang natin, control K. So yeah, so ayan lang, and again copy natin to, i-copy natin to, lagay natin dito app.map poop, tapos yan. So bakit ito? Kasi ito yung ano natin, ginaya lang natin to, nilagay natin dito. So ayan, so meron na tayong update. So next na gagawin natin is yung create. So siguro dito na lang app.map post, tapos ito, so kung makikita nyo, imbis na ganito, so ang gagawin natin, gagawa tayo ng mismong function nya, separate na function na dito. So gagawa tayo ulit, private sync static, yan, task iResult, then yun ulit, create movie, tapos yung parameter natin, tapos yan, tapos pasa natin to, itong nasa loob, lagay natin dito, and then itong code natin na to, copy paste natin, copy, then i-paste natin dito, tapos ang comment natin, then the same thing, create movie. So ayan, buburay na natin to. So ayan, get all movies, update movies, create movies. Ayan. And then gawin natin yung delete movie. So okay, para dito sync static, tapos ulit iResult, and then delete movie. Tapos papasa natin to, copy pa lang, i-paste natin dito, lagay doon, tapos ayan, paste natin, ayan. So then gamitin natin to, kung makikita nyo, bis na ito ang gagawin natin. So ang gagawin natin, imbis na itong ipasa natin lahat, i-delete natin siya, delete movie. So ganun lang, parang nilagay lang natin dito, sineperate natin. This way, mas malinis na siya. So diba, hit natin, yan. So mas malinis na siya. Okay, so pag niran natin to, ang expectation natin is gagana pa rin siya. So ayun, so yeah, tingnan natin. So kung mapapansin nyo, naka-separate na siya, naka-separate siya.
ito dati naka minimal tutorial movie endpoint. So yan. Ngayon may pwede naman tayong idagdag pa, since kung mapapansin nyo lagi nating tinatype tong movie. Pwede natin siyang gawin, i-group natin siya. So gagawin natin siyang up, ayan, dot map group, tapos ayun, movie. Tapos imbis na root ang gagawin natin dito, imbis na up ang gagawin natin dito, gagawin natin siyang root. Pag natin siyang root. So ayan. So imbis na movie endpoint, ang gagawin niya is movie. Let's see. Okay. Ayun. So movie. Yeah, kasi pwede na natin palang tanggalin tong movie. Lipat ko lang to. So lipat ko lang to sa taas. Ayan. So imbis na movie pala, gagawin natin /API/movie. So yan. So save natin, run natin. So ayos na yung endpoint natin. Natang /API/movie. So ayun. Also, kung mapapansin natin, dito movie endpoint yung nakalagay, which is yung pangalan nito. So pwede natin siyang palitan into, lalagyan natin siya dito ng tags, dot with tags, at ang ipapangalan natin sa kanya is movie. Pinapantay ko lang yan para malinis. Ayan. Kaya yan. So pag niran natin, imbis na movie endpoint, naka-movie na lang siya. So ayun, gawin natin sa kabila. Hindi. Siguro kayo nang gumawa dito. So ayun. So for this video again, natutunan natin na i-separate yung mga bagay-bagay imbis na nandito siya nakalagay sa lahat. So sineparate natin siya using this. Meron tayong map movie endpoint. So nagkaroon tayo ng endpoint na folder. Dito natin linagay yung mga endpoints natin for cinema, then for endpoint natin for movie, and then yung app.db context natin dito nilagay natin sa separate folder, which is name is database. So ito, so ayan, so yan, and also yung model natin dito na parang nagiging table natin sa database, sineparate ulit natin siya into a separate folder. Tinawag natin yung folder niya na model, and then dito naglagay tayo ng cinema and then movies. So yeah, that's it for this video. Thank you guys. Hope to see you for my next video again. So yeah, bye bye.